ganito na tayo ngayon, ka-helpless. Sarili nating pulis ang magdadala ng ating dating presidente, piliting isakay sa eroplano para ibiyahe doon sa The Hague, Netherlands. On what basis? On what basis? Palaging sinasabi ni President Marcos, hindi namin nire-recognize ang ICC kasi hindi natin membro. Hindi kami nagko-cooperate sa ICC. Anong ginawang rason ni Pangulong Bongbong Marcos? Interpol! Bullshit! Interpol! Ako! Naging chief PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! This is for entertainment use. Ang tamaan ay huwag magagalit. Chill-chill lang. Ganon. At take it as an entertainment issue. Ito po ay si Ronald De La Rosa alias Bato. Yan, Senator Bato ang tawag sa kanya bilang Bato. Yan. Ito na po. Bigyan mo po ako kung anong nakikita nyo po kay Ronald De La Rosa alias Senator Bato. Again, ikutin natin. Ayan. Oops. Actually po, ito ay hindi dahil sa isang commitment. Pero parang ikinasal po siya sa kanyang commitment bilang isang mambabatas o bilang isang politician. Pinanganak po talaga siya na may karisma sa tao, karisma sa mga nakapalibot sa kanya. Pero marami ang kumu-question sa loyalidad niya sa ating dating presidente. Hindi ko alam bakit. Marami pong kumu-question ng kanyang tunay na loyalty sa dating presidente Duterte. Ayan na po. Ayan. Na kung tutuusin ay kumbaga siya talaga ang nagpakilala sa buong mundo kay Senator Bato. Hindi ko alam bakit ang daming kumu-question ng loyalty niya. Ito po yung sabi ng tarot. At mahaharap po ang ating Sir Bato, Sir Ronald De La Rosa Bato. Ayan. Sa isang maatikabong pagsagot sa ito po ay isang paglilitis again na maaring masangkot po sa ang ating Sir Bato, Sir Ronald De La Rosa. Ito ay usapin ng pagpatay. Ayan po. Batas ng pagpatay. Pero ito po ay depende sa kanya kung ito po ay masasagot niya at may paliliwanag ng maayos. At ito po ay nag-uugnay sa dating batas na ipinukol din sa ating dating president. Pero according to this, kung makikita ninyo po, andito po si tatay, yung dating president. Andito po si Sir Bato. At yung babae po ay nagsisignifies ng pagpapaliwanag. Babae nga pagpapaliwanag. At nakikita nyo yung mga aso. Ito yung mga tahol ng tahol at gustong siya ay pagpaliwanagin. So, magaganap po ito at magpapaliwanag po si Sir Ronald De La Rosa Bato. Ayan. Bilang Bato. O nga Bato ang tawag sa kanya. And again, susubukan na naman muli ng mga tao na galit sa grupo. Ito po lilinawin ko. Nakita niyo po yung mga nakatayong yan? Yan po ay pagsubok sa loyalidad again ni Sir Bato o ni Sir Ronald De La Rosa, yan. At sasakit ang ulo niya dyan kasi mag-e-explain siya at ipapaliwanag niya ang isang ang mga question na may kinalaman. Lagi siyang ididikit dito kay ating Tatay Digong. Lagi siyang ididikit. Laging i-questionin at ididikit. Pero again and again, malalampasan niya.
Mag-ingat lang po siya sa kalusugan, especially ang bad cholesterol and hyper. So, maging healthy muna ngayon si Sir Ronald De La Rosa kasi lumabas po rito ang overtension, lumabas po dito ang cholesterol na mataas, bad cholesterol, ang kinakailangan niyang pag-ingatan, mag-ingat din po siya. Pag-ingatan ng sarili niya. Nawa ay malampasan niya. Ito po ay pag-iingat. Mag-ingat po siya dahil may isang tao na nagbabalak ng hindi maganda sa buhay niya. Hindi po ito parte ng kanyang trabaho. It means ito po ay marahil ito ay personal. Mag-ingat, personal. So mag-ingat po si Sir. May personal na tao, taliwas sa kanyang trabaho. Hindi ko alam kung sino to, pero ito ay maaring tauhan na binayaran lang or tauhan na inutusan lang upang maharas ang ating senador na si Sir Bato. Medyo medyo kinakailangan ang matinding pag-iingat. Personal po ito. And again, naku. Isang sitwasyon na paglilitis po. Paglilitis upang malinis niya ang kanyang kamay at ang kanyang pangalan sa mga nakaraang sitwasyon kung saan dati pa ito sa nakaraan niyang posisyon, hindi pa siya Senado. Ayan po. Hindi ko alam kung ano yon. Hindi pa siya nun Senado, tapos parang nanunungkulan pa siya sa Davao. Parang ganun po. Again, yun naman po ay maipapaliwanag sa isang maayos na pamamaraan. At malilinis niya ang kanyang pangalan, kaya lang mag-ingat. Pinag-iingat po siya ng tarot. Pinag-iingat po siya sa everyday life niya, sa kanyang paglalakbay o sa paglabas-labas. Minsan, nakakatulong din po ang tarot upang makapag-ingat ang bawat individual. Yun lang po. Sa ngayon po, kinakailangan pong mag-ingat ang ating senador. And hopefully, talagang makauwi si Tatay Digong kasi ganun na lang po yung pangungulila niya at depresyon. At sa totoo lang, ang daming bumabatikos man ng kanyang loyalidad pero sa puso't isip niya ito, diehard naman po siya. At yun nga, nananahimik lang siya kasi wala rin siyang masasabi. Wala rin siyang pwedeng sabihin dahil alam niya na darating ang point of time, palaging dawit ang pangalan niya pag sinabing President Duterte. Kaya lang po, kahit nakabaliktad po ito, ang ibig sabihin po nito is pag-asa. May papaliwanag nyo ng mabuti ang mga kasong kakaharapin nyo. Mayroon pong isang malaking kaso kayong kakaharapin at ipapaliwanag. At ang sabi ng tarot, determinasyon lang at dedication sa inyong sasabihin. May pagtatanggol nyo po ang inyong sarili. Ganito na tayo ngayon, ka-helpless. Sarili nating pulis ang magdadala ng ating dating presidente, piliting isakay sa eroplano para ibiyahe doon sa The Hague, Netherlands. On what basis? On what basis? Palaging sinasabi ni President Marcos, hindi namin nire-recognize ang ICC kasi hindi natin membro. Hindi kami nagko-cooperate sa ICC. Anong ginawang rason ni Pangulong Bongbong Marcos? Interpol! Bullshit! Interpol!
lumalabas, mas gigil na gigil, mas atat na atat sila kaysa Interpol, kaysa ICC. Atat na atat sila na ibiyahe si Pangulong Duterte. Bakit? Di ba? Di ba katungkulan na ating gobyerno ayon sa ating konstitusyon to protect, to serve and protect the Filipino people? Sinong siniservisyohan niya? Yung mga dayuhan, hindi ang Filipino people. Kasi ang Filipino people, yun ang pinadala niya doon sa dahig.